Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng isang energy-boosting dietary supplement na Drive Max Plus. Ayon kasi sa pagsusuri na pag-alamang naglalaman ang naturang supplement ng sildenafil citrate na ayon sa FDA ay delikado, partikular sa mga may history na ng stroke, may problema sa puso o bato at low blood pressure. Ilan sa mga posibleng side effects nito ay ang pananakit ng ulo, pagdudumi, pagkahilo, UTI, indigestion, pagbabara ng ilong, mga pantal at biglaang pagkawala ng paningin. Sakaling makaramdam ng alinman sa mga side effects matapos ang pagkonsumo ng naturang supplement, agad na inaabisuhang magpakonsulta sa doktor. Samantala, inamin ni Senator Amy Marcos na hirap siyang makahanap ng testigo sa isyu na may kinalaman sa ICC, alinsunod sa kanyang ikinasang pagdinig sa Senado upang alamin ang katotohanan sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Inamin ni Foreign Relations Chair Senator Amy Marcos na hirap siyang makahanap ng mga testigo hinggil sa isyu ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman sa International Criminal Court o ICC, Interpol Diffusion at Red Notice. Ito ay matapos magkasahan ni Senator Marcos ng isang pagdinig sa Senado nitong kamakailan upang talakayin na ang ilang mga katanungan hinggil sa mga detalye patungkol sa pag-aresto kay FPRRD. Sa ginanap na forum sa Kamuning Bakery Cafe sa Quezon City nitong Sabado, kanyang iginiit na ang investigasyon ay may layuning bumuo ng mga naaangkop at napapanahong batas, partikular sa ilalim ng Komite ng Senado na kanyang kasalukuyang pinamumunuan. Anya, ilang mga pagdinig pa ang aasahang ikasa sapagkat ang paksa ay nangangailangan ng mahabang oras na pag-aaral dahil hindi lang lokal na batas ang sangkot kundi pati na rin ang international na batas. I think some more study is still required, given that international laws are involved, the Philippine Constitution and the rights of the accused and the Bill of Rights are also involved, as well as many laws that in many cases have never been tried or tested before. Paglilinaw naman ng senadora na isinagawa niya ang Senate hearing hindi para sa endorsement, kundi sa layuning ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas, alamin at bigyang kalinawan ng publiko hinggil sa totoong nangyari sa dating Pangulo noong 12 ng Marso. Samantala, umaasa naman si Senator Bongo na maging positibo ang kahinatnan ng pagdinig ng Senado at umaasang mapabalik ang Pangulo sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang transport group gaya ng Pasang Mazda, Altodap, Akto, Busina at Kuroda para sa Public Transport Modernization Program o PTMP ngayong araw. Ito ay matapos magtipon-tipon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong umaga para ipanawagan sa Department of Transportation na huwag itigil ang naturang programa dahil ayon sa kanila, marami na ang tumaya rito at sila ay maayos na naglilingkod sa mga commuter. Ikinatuwa naman ni LTFRB Chairman Chofie Luguadis III ang pagsuportang ito kung saan aniya patunay lamang ito na marami ang nakikiisa sa programa ng gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang energy supplement. Pagbisita ng US Defense Secretary sa Pilipinas makatutulong sa modernisasyon ng AFP. Kongreso nadiskubre ang umano'y karagdagang taong nakatanggap ng confidential funds. Proyektong Recyclables Palit Grocery ng MMDA umarkada sa Muntinlupa, Manila at Pasay. Mga Pinoy inabisuhang huwag sumali sa mga protesta sa South Korea. South Korean Prime Minister Dak-soo
ibinalik bilang acting president matapos ipawalang bisa ang impeachment laban sa kanya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inaabisuhan po ang mga Pilipino sa South Korea na huwag makisali sa mga protestang may kaugnayan sa politika. Nagbigay babala ang Embahada ng Pilipinas sa Seoul dahil sa nakaambang malawakang protesta ukol sa desisyon ng korte sa impeachment ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Ipinagbabawal ang pakikilahok ng mga dayuhan sa anumang political activities upang hindi maapektuhan ang kanilang pananatili at alinsunod na rin sa batas ng Korea. Inilunsad naman itong kamakailan lang ng Department of Science and Technology o DOST, katuwang ang University of Immaculate Conception, ang bagong laboratorio na Mindanao Natural Language Processing Research and Development Laboratory. Ito'y upang pangalagaan ang ilan sa mga katutubong wika sa Mindanao na kasalukuyang nanganganib na dahil hindi na ito nagagamit ng mga taga-rehiyon. Ilan po sa mga endangered language na ito ay ang Kinamiging Manobo, Butuanon, Subanen, Bago-Buklata, Kagan at Kalagan. Nagsimula na nitong Lunes ang isang oras na ekstensyon ng operating hours ng Metro Rail Transit o MRT3. Kaya naman ang mga papuntang southbound mula sa North Avenue Station ay magsasara ng 10:25 p.m. habang ang mga pa-northbound naman mula sa Taft Avenue ay hanggang 11:04 p.m. na. Ayon sa Department of Transportation, dinagdagan ng operating hours ng naturang tren para makapagsakay ng mas maraming pasahero. Balak din umanong magdagdag ng ilang mga bagon tuwing rush hour. Kami ang boses ng pagbabago. Ako, si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang energy supplement. Pagbisita ng US Defense Secretary sa Pilipinas, makatutulong sa modernisasyon ng AFP. Kongreso nadiskubre ang umano'y karagdagang taong nakatanggap ng confidential funds. Proyektong Recyclables Palit Grocery ng MMDA, umarkada sa Muntinlupa, Manila at Pasay. Mga Pinoy inabisuhang huwag sumali sa mga protesta sa South Korea. South Korean Prime Minister Dak-soo ibinalik bilang acting president matapos ipawalang bisa ang impeachment laban sa kanya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Umarangkada nitong weekend ang proyekto ng MMDA na Mobile Materials Recovery Facility na may pamagat na Recyclables Mo, Palit Grocery Ko sa ilang mga barangay sa lungsod ng Muntinlupa, Manila at Pasay. Aabot sa higit 800 kilo ng mga recyclable material ang kabuang nakolekta sa programa sa mga barangay kung saan ipinalit sa mga residente ang mga goods gaya ng delata, instant noodles, bigas, kape at iba pa. Ang proyektong ito ay sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project na layong turuan ng publiko sa tamang pamamahala ng basura upang makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Kamaynilaan.
Matapos ang kamakailang pagpupulong sa Kongreso, lumalawak ang listahan ng mga kahinahinalang pangalan na umano'y tumanggap ng confidential funds ayon sa mga mambabatas. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inilahad ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na nadiskubre ang panibagong grupo ng umano'y recipient ng confidential funds mula sa DepEd na tinawag niyang Team Amoy Asim. Kabilang sa mga panibagong pangalang ito sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Judy Asim na wala umanong record sa PSA. Ayon naman kay Ortega, lumabas na peke ang mga pangalan at ginamit lamang upang iliquidate ang milyong-milyong pisong confidential funds. Ayon pa sa pahayag, ito'y dagdag sa mga naunang naungkat na pangalan gaya ni na Mary Grace Piatos, Jay Camote at mga magkakapangalan na Dodong. Sa kabuuan, mayroong 1,992 recipient ng OBP Confidential Fund at 1,322 na walang birth record ayon sa datos ng Kongreso. Bunsod nito, mariing kwenestyon ni Ortega ang sistemang ginamit sa pagproseso ng mga transaksyong ito. Habang sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na sagot mula kay Vice President Sara Duterte ukol sa isyong ito. Kasabay nito, hinimok rin ni Ortega ang Vice-Presidente na harapin na ang mga paratang sa nalalapit na impeachment trial sa Hunyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, balik sa pwesto bilang acting president ng South Korea, si Prime Minister Han Duck-soo matapos ipawalang bisa ng korte ang impeachment laban sa kanya. Si Han ay pansamantalang pumalit bilang pinuno matapos ma-impeach si dating Pangulong Yoon Suk-yeol dahil sa kanyang panandaliang deklarasyon ng batas militar noong nakaraang taon. Tumagal lamang ng halos 2 linggo matapos patalsikin sa pwesto dahil sa hindi pagsang-ayon sa pagtalaga ng 3 karagdagang maestrado sa korte. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, FDA nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang energy supplement. Pagbisita ng US Defense Secretary sa Pilipinas makatutulong sa modernisasyon ng AFP. Kongreso nadiskubre ang umano'y karagdagang taong nakatanggap ng confidential funds. Proyektong Recyclables Palit Grocery ng MMDA umarkada sa Muntinlupa, Manila at Pasay. Mga Pinoy inabisuhang huwag sumali sa mga protesta sa South Korea. South Korean Prime Minister Duck-soo ibinalik bilang acting president matapos ipawalang bisa ang impeachment laban sa kanya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.